Hindi isang ordinaryong pagtulong ang ginawa natin ngayon. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, isang lalaki or male domestic helper na katulad ko ang lumapit sa atin para magpatulong dahil na on the spot terminate siya. So, anong experience mo dito sa Hong Kong? Madali ba ang maging isang katulong? Um, Medyo challenging sir, talagang gagawin mo lahat. Pero mag-isa ko lahat, walang pahinga, diretso 8. Gigising ako alas 8, minsan natatapos na ako ng 11, 12, gano'n. Ano yung pinaka-late mong tulog? Alas 2 sir, nung pag may mga bisita sila. Gaano kalaki yung bahay ng amo mo? 3 story sir. Habang nagkukwento siya ng mga karanasan niya, ay naalala ko ang experience ko dito sa Hong Kong nung nagsisimula pa lang ako. Kung sa luha at luha lang din, pareho kami ng ipinatak na luha para lang maging maayos ang sitwasyon sa amo. Nagkataon lang yun sa kanya, hindi niya kinaya dahil sa sobra-sobrang sama ng pagtrato ng employer sa kanya. So, mainly, ano talaga yung trabaho mo? Lahat sir, magluluto, laba, pakain ng aso. So, in title, lalaking katulong ka? Oh, Male domestic helper talaga? all around. Minsan karpintero, tubero. Lahat ng pwedeng gawin? Oh, lahat ng sira sa lahat, bahay, lahat. ganon? Yung sira ng ulo ng amo ko hindi ko magawa. Yun talaga hindi mo kinaya. Sobra. Anong ugali ng amo mo? Yung lagi siyang nagpapakasalanan, yun. Tapos gusto niya perfect lahat eh. Siyempre first timer tayo. Oo. Hindi, So, paano lagi mong kasalanan? Like, yung parang, ang sabi niya, pinaghahalo ko yung mga condiments niya, yung panglinis ng floor, sinabi niya, nilalagyan ko ng mouthwash o alcohol. ha? So, wala kang ginawang tama. Ayun ang ano niya sa tingin niya. Oh, ang hirap magpaliwanag ng side mo kasi may mga CCTV naman, bakit ayaw i-replay? Oo. Pero at least buti nakatagal ka ng ano, ng 5 months, no? Terminate ka. Oh, sir. Naitapat lang siguro ako dun sa amo na ganun. Pero kung sa trabaho lang sana, sir, mapagtsatsagaan ko. Oo, kaya mo pa. Kayang-kaya yung trabaho kasi saka may kasama na rin ako eh. Oo. Mas dumali kasi nung mag-isa ko, sir, talagang hirap na hirap ako. Parang naiisip ko rin minsan na sumuko. Oo. Sabi ko nung nagkaroon ako ng kasama, medyo guminhawa kasi may pahinga na ako nung may kasama na ako eh. So, sa pagkain mo naman, Sa pagkain sir, bilang nila dapat yung bibigay nilang bigas sa isang linggo, i-pan mo lang, i-budget mo lang yun. kailangan naabot ng 1 linggo, gano'n. Oo. Hindi Kasi ka pwedeng bumili ng sarili mo. pwede sir, kaso pag bumili ka, pag may mga makita yung amo mo dun, naghihinala na parang kinuha mo dun sa may cabinet nila o kaya inahalo mo dun sa may pan nila, gamit nila sa condiments nila. Ano yung mga worst na naranasan mo? Yung gabi na matapos, pagagalit pa sila. Pinag-agalitan ka pa? Tapos yung pagod na pagod ka, tapos pagdating reklamo, galit. Oo. Yung nagkarpentero ka, tapos pinupuri mo yung sarili mo kasi Ang ganda na nagawa mo. ang ganda na nagawa mo, pero pagdating nila, galit. Kasi hindi daw dapat gano'n. Hindi daw dapat ganun. Tinapon sa harapan mo yung pagkain. Oo, tinapon. Madalas kang umiyak. Oo, sir, umiiyak ako sa asawa ko, sir. Talagang iniiyak ko. Pero pinipilit yung tapusin sana, kaso hindi na talaga kaya. Oo. Dumating ka sa times na parang ano ka, parang masisiraan ka na ng ulo. Oo, sir, hindi na ako, pag nakakatulog ako, sir, pero pag nagising ako sa gabi, hindi na ako makatulog niyan. Iniisip ko na naman, lalo pag yung day off lang kasama ko kinabukasan, Oo. mag-isa ko, paano ako iiwas sa amo. Kasi pag meron yung kasama ko, pag dumikit na ako dun sa bago kong kasama, parang naglalaylo yung amo ko, hindi siya nagagalit masyado kasi bago pa yung kasama ko eh. Oo. Terminator tong ama mo. Oo, sir. Yun din ang sabi ng mga kapitbahay ko dun. Sa mga makakapanood sa vlog ni Sir Chef, mag-ingat kayo dun sa employer na taga Yunlong na may 2 malaking aso na walang anak. Ang bahay nila is 3-story house. Mabait sila sa interview, saka sa mga unang buwan nyo, mabait sila. Pero pag tumagal, magiging worse na. Halos wala ka ng pahinga.
Halos wala ka nang ginawang tama. Wala ka nang ginawang tama. Kahit day off mo, inaano ka nila. Kahit day off mo, ang daming message, ang daming hinahanap. Karamihan sa mga employer ay sobrang baba ang tingin sa ating mga domestic helper. Napakarami man na ganitong kwento, pero in general, napakaganda pa rin ng Hong Kong at marami pa rin mababait na amo. Sinusubok lang tayo ng panahon, pero ang importante, hindi tayo susuko at patuloy na lalaban. Pangarap din ni Kuya ang maging isang driver dito sa Hong Kong. Kaya naman ang paalala ko sa iyo, wag na wag kang bibitaw sa mga pangarap mo. Dahil ang mga umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang mga nagwawagi, sila yung mga hindi umaayaw. Dahil sa buhay, malalasap mo ang totoong tagumpay pag ito ay pinaghihirapan.